Ang pinakamalaking panalo sa naging desisyon ng impeachment court ay hindi para sa isang kampo, kundi para sa transparency at public accountability. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng pagkakataong maikumpara ang iba't ibang opisyal na records upang malaman kung nagtutugma ba ang mga ito. Pinayagan ng impeachment court ang pagkuha ng mga bank records na nasa peso accounts, gayon din ang mga records mula sa Bureau of Internal Revenue at iba pang dokumentong may kaugnayan sa financial transactions ng Vice President. Hindi man isinama ang foreign currency accounts dahil sa umiiral na batas sa confidentiality ng foreign currency deposits, nananatiling malawak ang saklaw ng mga dokumentong maaaring suriin. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng investigasyon ay ang paghahambing ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, Bureau of Internal Revenue Records, Bank Records, at Anti-Money Laundering Council Reports. Kapag pinagsama-sama ang mga dokumentong ito, makikita kung ang idineklarang yaman ay tumutugma sa aktual na perang pumasok sa mga bank account sa loob ng maraming taon. Sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, lumalabas na ang idineklarang kabuang yaman ng Vice President ay nasa humigit kumulang 80 million pesos lamang. Ngunit sa Anti-Money Laundering Council Reports, lumitaw ang financial transactions na umaabot sa 6.7 billion pesos. Dahil dito, mahalagang malaman kung magkano rito ang tinatawag na fresh inflows o mga bagong perang talagang pumasok sa account, at hindi lamang simpleng paglilipat ng pondo mula sa isang account patungo sa isa pa. Hindi rin mawawala ang mga financial records kahit pa may withdraw ang laman ng mga bank account sa kasalukuyan. Nananatili ang history ng mga transaksyon sa loob ng panahong saklaw ng subpoena mula 2007 hanggang 2025. Ibig sabihin, ang lahat ng deposito, withdrawal, at iba pang records sa panahong iyon ay maaari pa ring masuri. Sa oras ding inilabas ng impeachment court ang subpoena, wala nang legal na dahilan para tumanggi ang Bureau of Internal Revenue, mga bangko, at Anti-Money Laundering Council na isumite ang mga dokumentong iniutos ng korte. Hindi na ito simpleng kahilingan lamang, kundi bahagi na ng legal na proseso ng impeachment trial. Bagamat hindi pinayagang busisiin ang foreign currency accounts, hindi ito itinuturing na malaking hadlang. Ang dahilan ay nakapaloob na rin sa Anti-Money Laundering Council reports ang maraming transaksyon na may kaugnayan sa parehong peso at foreign currency accounts. Dahil dito, nananatiling may sapat na batayan ang mga prosecutor upang ipakita ang kabuuang larawan ng mga financial transactions. Mas mahalaga ngayon ang magiging pagtutugma ng mga numero. Kung ang idineklarang kita sa Bureau of Internal Revenue, ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, at ang aktual na perang pumasok sa mga bank account ay hindi magkakatugma, doon magsisimulang mabuo ang mas malinaw na larawan ng kaso. Ipinakita rin ng naging desisyon ng impeachment court na kapag ang isang opisyal ng gobyerno ang nasasangkot sa ganitong uri ng usapin, mas nangingibabaw ang prinsipyo ng public accountability kaysa sa karaniwang pag-angkin ng privacy. Ang Vice President ay hindi isang pribadong mamamayan lamang kundi isang mataas na opisyal ng bansa na may pananagutang ipaliwanag sa publiko ang pinagmulan ng kanyang yaman kapag ito ay legal na sinusuri.